Naka-memorize ba tani? Sige ka na, be. One more time. Atong katahon, kaya para sa yun, resort man na mag-memorize, no? Katahon, amen? Lord's recovery is God becoming the flesh becoming the life-giving spirit, and the life-giving spirit becoming the sevenfold intensified spirit to build up the church that becomes the body of Christ, and that consummates the New Jerusalem. Hallelujah! Katong God's eternal economy, kaya memorize ba to? God's eternal. Amen. Pamina sa piano. God's eternal economy is to make man the same as he is in life and nature, but not in the Godhead, and to make himself one with man and man, one with him, thus to be enlarged and expanded in his expression, that all is divine, that all his divine attributes may be expressed in human virtues. Praise the Lord! Ako ning gipakanta kay sa last week nga burden, kalabot ato bitang mga inunahang bunga, no, mga first fruit sa Revelation 14. And I saw and behold, verse 1, a lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his name and the name of his father written on their foreheads. So mao ni sila katong mga inunahang bunga. These are the living overcomers. Mga buhi ni sila nga mga mananaog nga nalalin. Now, na transfer. Now, kanang rapture means transferred. Amen mga ison? Gikan sa yuta, unya sa kalit lang nakaplagan nga tuwa sila sa Sion. Right? Sa bukid sa Sion. That means in the third heavens. Unya tanawan niyo sa verse 3. Ang una ginilang gibuhat dito, and they sing a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. Usa kaning new song nga ilang gikanta mga ison. Dili yun ni katong balay ko sa langit siguro gasidlak-sidlak. Old song naman to. Bisan gani katong hala solo dayon sa iglesia karon Kristo mo. Murag dili po tumao. Amen. Old song naman po to. Probably, kay kani mga living overcomers maguni sila. Sa to pa, buhi ni sila nga naabtan sa Ginoo. In short, presently, naani sila sa iglesiyanong kinabuhi. So, unsa man kaning kanta, ilang gikanta? Dili ba kani God's eternal unya, o wa ka kabaluan eh. So, mura o kadudahan na umapil ba kaaning 144,000 nga sa akong pagtanaw ganiha pila ra magyud tong nanganta kadaghanan ra ba sister murag o sa kay pasabot ani no kadaghanan sa mga naka-memorize sister man kasagara sa brother mura man og silent man. Oh Lord Jesus.
Amen mga igsoon? So, kaning mga new song, kanibang mga high peak song with a high peak truth. Amen. Dapat na umol na unta ni sa atong pagkatao kay pirti na ning dugaya. Amen. Sobra na 30 ka tuig sukad gi-release ni Brother Lee ang the highest peak of the divine revelation. Kunya hangtod karon nagkanga-kanga lang gihapon ta. So saon man nato ni kay kanira ba usag yun ni siya sa gikinahanglan aron mo sangpo ta sa new revival. Mo ni atong isgutan karong buntaga, no? So ang general subject karon is katong message 1 sa Memorial Day Conference, the great need for a new revival. Ang dakong panginahanglan alang sa bag-o nga pagkadasig pag-usab. Okay? So, sa gisulti sa speaker dito, first thing is gutan ni Brother Lee kalabot sa New Revival sa Memorial Day Conference niadtong 1999. I mean, dili si Brother Lee. Wala sa mga katong Blending Brothers, no? First nga na topic ni kaning New Revival is in 1999 sa Memorial Day Conference. Then nausba ni sa pagka 2005, the need for the new revival. The need ang panginahanglan sa bag-ong pagkadasig pag-usab. Then pagka 2026 karon tuiga May 22 to 25, the great need. No? So dunay nadugang nga pulong ang dakong panginahanglan. There is a great need for a new revival. Mga igsoon, kani nga need dili kani kay atong need. Kani nga need is God's need. Panginahanglan ni sa Dios. God needs a new revival. Kanya kani nga revival sa mga previous speaking, ipasabot o bisan si Brother Lee nagsulti nga this revival is the last revival that will bring the Lord back. Throughout the church history, sa kasaysayan sa iglesia, dunay daghang mga revival nga nahitabo. Amen mga igsoon? But all those revivals, basically, tungod kay dunay certain aspect of the truth nga ni-recover ang Diyos anang panahona, o tungod ana, dunay revival nga nahitabo. But we know that all those revival, they all come and go. Bisag kita sa Southern Philippines, doon na tayo na-experience nga dakong revival board. No? Sukat nga ni si Brother Lee atong 1968 na daw, wala pa mapusuko ato. So, that time, no? I-introduce niya ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Praise the Lord! O kanang realidad sa bautismo. Nga kinsay mo itong magpabautismo maluwas. Iya pong dunay mga lessons. I think it was the 96 lessons. Later nga ilang gi-adapt. So, mainly tungod ani nga mga kamatuoran o mga practices, dunay dakong revival nga nahitabo sa Southern Philippines atong mga panahona. No, nga naingon sila, grabe gyud ang mga igsoon atong panahona. Kusog kayo manglukso. No? Unya inigtigo magbalon og sinina. Kay dili anang karon nga medyo murahog. Labi na kay aircon na po ng atong mga tikuman, di na kay ta panington. No, pero atong panahon na grabe. No, tungod sa kadasig sa espiritu. Ya sa iyo sa buntag maglanog-lanog kuno ng kabugturan kay Jesus is Lord. Amen mga igsoon. Pero paglabay sa panahon, hinay-hinay na kuha na po, nahilom na. Pero kani nga revival nga gisgutan niya diri, iyon siya, dili lang ni kay tungod sa practices o unsang mga butanga, kundi kini nga revival ang gipangandoy sa Ginoo is the last revival. Katapusang revival
nga maoy mo pabalik sa Ginoo pag-usab. Unya kani nga revival mga igsoon gipasikan ni sa tulo ka mga butang. Mao ni na sa atong outline karon. No, so before we enter, now dire sa Roman numeral 1, atong basahon sa title sa message 1. Cooperating with the Lord to bring in a new revival that will end this age. So kani nga revival, mao niya revival nga motapos ni ining panahona. That means this is a revival that will bring the Lord back. Mao niya revival nga mopabalik na sa Ginoo. Amen mga igsoon. So gisulti diri, we need to cooperate with the Lord. Kinahanglan tang mubulig sa Ginoo aron nga mapadangat kining bagong revival nga mopabalik sa Ginoo. And this revival will bring this age to an end. And for this, sa Roman numeral 1, among God's elect, there has always been an aspiration to be revived. Duna gyud kuno kanunay tinguha diya sa mga pinili sa Dios alang sa revival. Amen mga igsoon. So ang crucial word ri kaning aspiration. Amen. Doon na tayo aspiration, doon na tayo kanang tinguha, doon na tayo pangandoy, doon na tayo tinguha nga ma-revive. So karon mangutana ta ng lingkod man ta dinhi. Sa imong kaugalingon, do you aspire to be revived? Nagtinguha ba gyud ka nga ma-revive? O di ba kaha kontento na lang ka sa imong kahimtang? Okay na ka. Ang mas grabe pa gyud kana gyung muraog wa na gyud ko'y chance. Wa na gyud ko'y paglaom ani. Mudawat na lang gyud ko makangit-ngitan ko sulod sa usa ka libo. So dapat dili ingon ni ana ang atong attitude mga igsoon. No? Our attitude should always be that we aspire to be revived. Now, so sa Habakuk dito, revive your work, O Lord, in the midst of the years. Grabe ang tinguhan ni Habakuk. No? Grabe ang prayer. Nakita niya ang kahimtang sa katauhan sa Diyos. Grabe ka degraded sa kahimtang. Makaluluoy kaayo. So if we see the situation, we should not just talk about it. Right? We should aspire deep within us. Lord, hinumdumi ang imong katauhan. Hinumdumi ang iglesia. Ginoo, hinumdumi ko. Hinumdumi ang akong panimalay. Dili ko musugot ng akong pamilya. Ingani kanunay ang among kahimtang. This is the burden no, sa Roman numeral 1. The aspiration. We all should aspire. And not only for ourselves. God desires to have this new revival. Kay kung dili ni mahitabo mga igsoon, walay paagi nga ang Dios makabalik. Amen mga igsoon? It would be a shame to the Lord to come back with a degraded church. Ang kahimtang sa iglesia, degraded, daot. Usa may himaya sa Ginoo na mubalik siya sa ingon ni ana nga kahimtang. So sa akong sulod, dunag yung ko'y pagtuo. Amen mga igsoon? That among us, especially in the Lord's recovery, the Lord will gain these corporate people. Makabaton siya o grupo sa mga igsoon na andaw-andaw nag-aspire yun na maribay. Nag-aspire yun nga dili magpabilin sa degraded nga kahimtang. Inspired sa atong environment. Pakita ni mo mga igsoon, no? Outwardly, ang atong environment, grabe. No, maka-discourage mo na ako gani, di na ko ganahan, maminaw, di na ko mo, kwano ka ng balita. No, kay, walay ayaw yung tanan. Amen, grabe ka daot. Ang human government nato, ya karon na pag-earthquake nga, nagsunod-sunod, kalamidan, Lord Jesus. Kung saan naman lang nato, ani? Amen? Dayon na pa El Nino. Ang Europe karon grabe heatwave. Niabot og 40 ka ilang temperature. Grabe.
No? So, ingani ang outward environment sa kalibutan. So, outwardly discouraging yun. Political situation, wala yun. Diba? Yang atong fuel, musaka mo, ubos lang kamay, taon-taon, saka na po kayo. Luoy kayong mga tao. Grabe yun. Yang kahimtang sa iglesia. Ang kahimtang sa atong panimalay. Ang atong kaugalingong kahimtang. Saints, was fire gidon tata. Amen mga igsoon. O muduol gidon tata sa Ginoo. Ngano man siya ra magyoy maka-revive nato. O magisgot ang new revival, there is no way that we can be revived except pinaagi sa atong pagkontak niining hallelujah resurrected and ascended Christ, who is now the life-giving Spirit. Himo na siya karong Espiritong tighatag o kinabuhi. Kumutandog ka nining tawhana, and not only the life-giving Spirit, He has now become the sevenfold intensified Spirit. Kumutandog ka nining tawhana, nining personaha, surely you will be revived. Pero bisagon sa pagkakabuotan, on sa pagkapagkatarong, on sa pagkapagkamaayo. Amen? Pero dili ka mo kontak sa Ginoo. Maayong tao ra gyud ka. Pero dili ka maapil ning ining bag-ong pagkadasig pag-usab. Dili ka makasulod aning new revival. And this is a very serious thing. Amen mga igsoon? Mauni ang gitinguha sa Ginoo, gi-desire ni sa kasing-kasing sa Dios. Tingali kita usahay, wala kayo ta maguna-una ani. Wala kayo ganit ay tinguha para niini. Pero ang Dios, dugay na kayo siyang nagpaabot. Nga mahitabo ni sa atong taliwala. Kaya kaning revival, dili ni lukso-lukso. Amen? Dili ni kay katong no, dasig-dasig nga manungtong og bangko. No? Katong panahon na, igor na po ito atong panahon na. Pero mga igsoon kanilahi ni. Kayo na, sa Roman numeral 2, gingon niya, we can enter into a new revival by arriving at the highest peak of the divine revelation given to us by God. The revelation of the eternal economy of God. So diri, we need to arrive at the highest peak of the divine revelation. So makasulod lang kuno kanang aning bag-ong pagkadasig pag-usab. So ang unang requirement, we need to arrive at. Kanang mo arrive mo sangko ta. Amen mga igsoon, sa kinahabugang punto sa Diyos nung kamatuoran. So that means it is like a journey. Usa ni siya kapag panaw. No, sama ning mutungas ka og bungtod ba? No, musaka kag bukid sama sa Mount Apo. Amen. Kung sige kag saka unya wa gyud ka kaabot sa tumoy. Sa pinakabig buraog. Kulang yun. Di ba mga igsoon? Kaya ang imong goal is to arrive at the highest peak. No? Along the way, tingali doon na kay daghang mga butang nga nakita nga makapalingaw nimo. Makapalipay nimo, picture-picture ka, uy, pag-uni, uy, no? But without arriving at the highest peak, kulang ang imong pagpanaw. And sad to say, throughout the centuries, so many believers have studied the Bible. Daghan kayo ang nagtuon sa Biblia. They have seen something. They have seen some very precious things in the Bible. But they have not arrived at the highest peak of the divine revelation. But praise the Lord for Brother Lee. Amen mga igsoon, it is the Lord's mercy that the Lord was able to minister even at the age of 92. Niabot siya sa 1997. And from 1991, he started speaking
he started arriving at the highest peak of the divine revelation. Hallelujah! Ang pagpanaw niya, ang iyang pagtuon, pagsusi sa mga kamatuoran sa Biblia, dili bitin kung sila pa. Kanang nabitin ko. No, kay nga naman, wa kaabot. No? Na humani mong panaw, nga wa gyud ka kaabot sa highest peak. Pero si Brother Lee, dili bitin ang iyang journey. Nga naman, he arrived at the highest peak of the divine revelation. Hallelujah! Which is the revelation of the eternal economy of God. God has been speaking about God. Brother Lee, even Brother Lee has been speaking about God's economy for a very long time. Dugay na sila, nakita na nila ang pananahon. Kalabot sa walay katapusang pamatigayon sa Diyos. But it's only Brother Lee at the last stage of his ministry nga nakita niya ang highest peak of the divine revelation. Amen, mga ison? Praise the Lord! Gani, bisan kining atong morning revival karon. Now, most of it was taken from the life study of Ezekiel. Even at the time, no, sugod sa 1 Kings, 2 Kings, 1 Samuel, 2 Samuel, nakita na ni Brother Lee, ni-arrive na siya, hinay-hinay at the highest peak of the divine revelation. Pag-abot niya sa life study of Ezekiel, parang yung tayo. Nga sangko na siya, no, sa highest peak of the divine revelation. Basa ka dre sa day 4, oh? In the Bible, there is a mysterious thought concerning the relationship between God and man. God's desire is to become the same as man is, and to make man the same as he is. Ezekiel niya, this is from the life study of Ezekiel. This means that God's intention is to mingle himself with man, and thereby to make himself like man, and man like him. Hallelujah! Salamat sa Ginoo. Pag-abot ani nga mga kamaturan, ubay-ubay sa mga igsoon sa Southern Philippines atong panahon na wala makasakat. Busa namiya, actually dili lang Southern Philippines, many churches, many saints throughout the Lord's recovery, di lang kay namiya, ni supak pa yun. Nya karon ka na mga igsoona, naarabi agyapon. Nagpadayon na magtigom. Mura magdasig yapon kayo. Amen. Pero ang ilang mga awit, katurag yung mga karaang mga awit. Mga piniling alawiton. Amen. Natingala ka ni ko kay katong alawiton nga akong gitranslate nga katong Ginoo, katong sa to? Ginoong Jesus, mahal ko. Uy, naabot naman ito. Nanay kumbo. Pero okay lang sila, anak. Basta wala lang yoy maghisgot nga ang Diyos na himong tao, aron ang tao mahimong Diyos. Allergic gihapon sila anang mga butangan. So kaning mga igsoon, nabiyaan ni. Kauba nato nagpanaw kani ato ko, pero wala makaabot sa kinasang-an, kinatumyan sa Diyos nung pinadayan. Amen mga igsoon? Mauna nga diri, nindot kayo, no? God's intention, actually kani, mauna ni ha? Usahay magingom na gutag, yes, abi na to kanang high peak road, maura nang God became man. Pero ang pagpadayag ba? Ang pag-explain, ang mga implication sa atong daily living. Kumusta man? Dirigin nyo siya, God's intention is to work on man in order that man can be on the throne. We might be satisfied to go to heaven. God will not be satisfied until we are on the throne. The Lord Jesus became a man, and as a man, He went to the throne. God's intention is to take us to the throne. His desire is to make us people of the throne. Pagkapahimulo sa kwan grabe na akong lipaya. Nabuksan ko pag-usap.
sa tinguha, sa kasing-kasing, dalon yun niya sa trono, mga igsoon. Pero kinsa may unang tuwa sa trono? Diyos tao. Amen, mga igsoon? Si Jesus, ang Diyos nga nahimong tao, o ang tao nga nahimong Diyos. So karon ang naa sa trono, dili lang Diyos. Dili lang tao, kundi Diyos tao. And He is the pioneer. He is the forerunner. According to Hebrews, now, He has leading many sons into glory. Iyang gidala, gigiyahan ang daghang mga anak ngadto sa imaya. Sa una malipay, yes, leading many sons into glory. Yes, leading many sons into glory. Pero giunsa man yun niya pag-lead. Giunsa man yun niya, usahon man yun niya pagdala sa himaya. Ang paagi mga igsoon, himuon ta niya sama niya. The same as He is in life and in nature, but not in the Godhead. Oh. Amen, mga igsoon? And for that, we need two things. Number one, positive side na kinahanglan ta og supply. Amen? Pero asa man gikan ang sangkap? Ang sangkap nagikan sa trono. Amen, mga igsoon? Unang aron kuno dunay trono, kinahanglan dunay clear sky. Amen, mga igsoon? Unsa man ang clear sky? That means naatay konsensya nga walay apan, walay pagtuto, void of offense. Amen, mga igsoon? Nagali portion nito gisulti niya, the story of our sky is the story of our conscience. Kung ang atong konsensya na puno sa pagtuto, ngit-ngit ang atong langit. Mo na kinahanglan ta mo exercise kada adlaw. To confess, musugid na sa atong mga sala. Musugid na sa atong mga kapakyasan. Musugid na sa atong mga kakulangon diya sa Ginoo. O pagpahugas na sa iyang bililhong dugo. Ato ba ning gibuhat adlaw-adlaw? Kumusta man mga igsoon? Og nagatipunog na malangkahan ng atong mga offenses. Ato rang gipabungol-bungulan. Ato rang deny, ato gineglect. Dili magsilbi. Because the story of our sky is the story of our conscience. Dili ni mo na malibot. How clear is your sky depends on how clear is your conscience. And this is very important. Kay kung wala kay clear sky, wala po kay trono. And the throne is the source of the supply. The throne is the source of the living water. And in the river of the water of life that flows out from the throne, there is the tree of life. So kung walay trono, walay rivers of living water, walay tree of life. So how can you become the same as He is? Impossible. The only way for us to become the same as He is for us to receive the supply. Kinahanglan kitang mukaon sa kahoy sa kinabuhi. Namao si Kristo. O kinahanglan kitang muinom sa tubig. Gikan sa suba sa tubig sa kinabuhi. Amen, mga igsoon? Para ma-reconstitute ta. Para maumulan kapag usap. Amen, mga igsoon? Kana sa negative side, sa positive side, na kinahanglan ta og sangkap. But on the negative side, doon na tayo daghang mga impurities. Dahil tayo daghang mga sagul sa atong mga pagkatao. Unang diri gisulti pod, no? Katubitang tao nga ang iyang upper is electrum niya, ang iyang lower is fire, kalayo. No? So, gisulti diri, we need the Lord's visitation. Nagkinahanglan ta sa visitation sa Ginoo. Nga samag kalayo, like a fire, to expose us, to search us, to expose us, and to burn us. Usunog na to. Aron makuha ang mga impurities. Ang resulta na
electrum. What is electrum? The mingling, panagkasagol sa silver and gold. Right? Silver signifies redemption. How did he become a redeemer? By becoming a man. Gold signifies the divine nature of God. So in short, an electrum is the mingling of God and man. Amen, mga igsoon? Diyos tao. Ikita niyo mo? This is the high peak of the divine revelation in the book of Ezekiel. So i-point out ni Brother Lee, but sad to say, dili kayo daghang mga igsoon ang naghatag og pagtagad aning mga butanga. Not many saints care for these things. Amen, mga igsoon? So mga bugat kayo ni, nga naman great need na for a new revival. But without arriving, that means without your realization, without seeing the vision of the highest peak of the divine revelation, imposible nga mudangan ta nining new revival. Pansalamat, praise the Lord. The ministry is faithful. The brothers who are leading us, they are faithful to what? To present this thing to us again and again. Balik-balik yun, mga igsoon. Kay basig karon wa kakakuha, basig sa sunod ay. Amen. Makuha na gyud nimo. Masabtan na gyud nimo. Ma-appreciate na gyud nimo kining habog nga punto sa Dios nung kamatuoran. And it will change your life. It will change your living. It will change your person. It has changed your being. Amen, mga igsoon? Sa akong kasinatian, even just this year, dunay daghang mga butang nga nausab. Sa akong kinabuhi, bisag karong tuiga lang. Amen, mga igsoon? So there should be a change in us. As we pursue the truth, dili lang kayo mura bitaw, nag-MR, no, nagbasa, pagkahuman, usay, magbadis-badlis po. No, pero pagkahuman, maura manghihapon. Wala may kausaban. So in short, on the one hand, wala yung tinuod nga nadugang nga elemento sa Diyos sa imong pagkatao. And on the other hand, wala yung tinuod nga dealing sa atong daang pagkatao, sa atong daang elemento. Kung magpadayon ta sa ingon ini mga igsoon, masyak ta ini kabalik sa Ginoo. Amen, mga igsoon? Makuratan ta. Kay nga naman pagkakita niya, makarealize ka, Lord, dili man dai ko pareho nimo. I have not become the same as you. Sa 1 John 3:2 ningon si John, when we see Him, we will be like Him. Kung makakita ta niya, masama ta niya. Pero dili tanang makakita niya anang panahon na masama niya. Naagyo'y daghan. Amen, mga igsoon? Nga magkagot sa ngipon tungod sa pagmahay. Tungod sa pagpasol. So, praise the Lord! So, ang atong MR, maura gihapon. Amen, mga igsoon? Kung imo makita, tanan, is so related to God's desire to arrive at the new revival. We need the highest peak of the divine revelation. Okay? Napaday sa Roman numeral 2. This is the greatest answer to the greatest question concerning God's purpose in His creation. Genesis 1:26. Gibuhat na sa Dios, pero unsa may purpose, unsa may tuyo sa iyang pagbuhat? Himuon ta niyang the same as He is. Panagihimo ta niya nga container sudlanan. Aron sudlan ta og Dios. Aron punon ta og Dios. Aron magpadayag ta og Dios. Hallelujah! Mao na pinaka-purpose nga nung gibuhat ta sa Dios. Grabe kahabog kung imo bang masabot. Grabe kahabog ang tinguha sa Diyos para sa tao. Tungingon ganyan, He will make us men of the throne. Himutan niyang mga tao nga naa sa trono. Naghari diya sa Diyos nung kinabuhi. Mga tao nga nagpadayag og Diyos. Mga tao nga nagrepresentar og Diyos.
Praise the Lord! And this is also the greatest answer sa question nganong ang Diyos mudil sa iyang chosen people. This is in the book of Job. Right? Job was perfect. Job was upright. Yet nisuffer siya og grabe nga kalamidad. Hurot ang iyahang mga kahayupan. Hurot ang iyahang anak. Usa ra ka adlaw. In one day. Everything. Then wa pa gyud. Okay pa man siya gyapon. Ingon pa gyud Satanas, material things raman. Outward things raman. Kanang siya nagyoy ika. Di ba tungluhon nga ng tawana? Ikitagaan pag permission si Satanas. Sige. Ilabti. Pati iyang lawas. Ayaw lagpat niya. Satanas, lipay kayo. Kini. No? So, God will even use Satan as an ugly tool in order to accomplish His purpose. To deal with Job. To strip him, hukasan siya sa iyahang uprightness, sa iyahang integrity. Amen mga igsoon? Kaya nga naman, aron hugnuon siya, destroy ang iyahang outward expression, ang mga butang nga iyahang gisaligan, aron unsa man, in order to rebuild him again. Tukuron siya, himuon siyang bag-ong hug nga Diyos tao. Dili lang righteous man, dili lang moral man, dili lang upright man, dili lang man of integrity, but a God man. Diyos tao. Amen? Mga igsoon, mahitabo unta ni sa atong kinabuhi. Sa dili pata, di pa mahuman ang atong panaw aning kinabuhian. Right? Bayubay na raman nato kung rin tigulang na, puti na o buhok. Amen mga igsoon? Oh, ngisi-ngisi lang ta, pero muabot ra magina. Nya ini kaabot sa kamatayon. Ha? Nagkaabot ka ta sa tumong ug tinguha sa Dios sa iyang pagbuhat nato o sa tumong sa iyang pagbatok nato nga at the end nahimutang sama niya sa kinabuhi ug sa kinaiya. So magampo ta sa kaluoy sa Ginoo mga igsoon. We will arrive at His desire and intention. Sa A, the mystery hidden in God's heart is God's eternal economy, which is God's eternal intention with His heart's desire to dispense Himself in His divine Trinity as the Father, the Son, and the Spirit into His chosen people, to be their life and nature, that they may be the same as He is in His duplication, to become an organism, the body of Christ as the new man, for God's fullness, God's expression, which will consummate in the New Jerusalem. So doon ay gisulti ang speaker, nahagyan na po nato sa atong morning revival. God's only goal in time is to dispense Himself into us day by day. Amen mga igsoon? Why are we living in time? Ang pinaka-tumong lang yung kuno ana. Ngano gitagaan tag chance sa Dios nga mabuhi aning panahona. At this present time, at this present moment, is that He want to dispense Himself into us day by day. Adlaw-adlaw. In short, every day sa atong kinabuhi, dapat naagi doon tayo Diyos nung pagpaambit nga mahitabo. Naagi doon tayo di mahitabo nga divine dispensing. Sukad sa pagmata nato sa buntag, hangtod sa pagkatulog nato sa gabi. Hallelujah! Dili gidon ta mahitabo nga duna tay adlaw nga nasayang. Unsa man ang adlaw nga nasayang, kanang adlaw nga walay dispensing nga imong na-enjoy, that is a wasted day. Tawang ng adlaw. Sayang na. Because God's only goal in time is to dispense Himself into us day by day. So we have to make sure that every day we enjoy the divine dispensing. Nagyon tayo mapahimuslan. Dili lang performative ang atong Christian life. Nga nagbasa tag MR ni apil ta og meeting
apil tagtigom, usay pang attendance na lang. Pero kung wala gyud pag-exercise ba sa atong espiritu. Amen mga igsoon. Wala gyud ba tay tinguha nga mapuno og dugang sa Dios. Sayang ang atong adlaw. A day without the divine dispensing is a wasted day. Sa inyong kasinatian, naaba mo'y nasayang ang mga adlaw? Sa akong kasinatian mga igsoon, many of my repentance is because of the wasted day. Full-timer mi, nangalagad sa Ginoo. Pero doon na yung mga adlaw nga ako yung giisip, wasted day. And for that, I repent before the Lord. Naginulsol ko atubangan sa Ginoo. Many times, my repentance is regarding a wasted day, a wasted time. Sayang ang panahon, Ginoo. Ako palang unta itong gigugol sa pagkontak nimo, sa pagpahimulos nimo. Manang gidasig kita diri, di ba, sa morning revival, na po siya gisgutan rin, personal, affectionate, spiritual relationship with the Lord. That means every day, na yung kay time with the Lord. To really focus on Him. Focus on His person. Focus on His being. Amen mga igsoon? So that He could dispense Himself into us. Amen. Beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord. 2 Corinthians 3:18. We need to behold Him so that we will be under His shining. And when He shines on us, He dispenses Himself into us. More of Him is added into our being. And this changes us. Makapausab ni nato mga igsoon. Okay? Letter B, God becoming man, that man might become God in life and in nature, but not in the Godhead, for the producing and building up of the body of Christ to consummate the New Jerusalem is the essence of the entire Bible, the diamond in the box of the Bible, the eternal economy of God. Okay, so 1, God became man through incarnation by participating in man's humanity. Man becomes God in life and in nature, but not in the Godhead through transformation by participating in God's divinity. Okay, let's go to C. Now, okay, ang time na to gamay ra. The central revelation of God and of the Lord's recovery is God becoming the flesh. The flesh becoming and praise the Lord! Dapat na-memorize nato ng mga kanta, ha? Amen mga igsoon? No? Katong kanta ni Brother Lee nga, Oh Lord, I love you. Mamatay lulabay na mo sa una, gagmay pang bata, mo to yung mga gamiton para pagtabyog. Love you. Kabalo pa mga to? Without you life's really nothing. You are so attractive, and you are so charming. Your riches are unsearchable. Your name so dear and sweet, calling me once satisfied. Now you are mine, and I am thine, Lord. Join and mingle with you, God man in corporation, foretaste of the new Jerusalem. Yan yung mga anak, kabalo po na ng kanta, ha? Agoy, wabo niya tudlo eh. Amo na na diha. Amen mga igsoon. Katong mga karakaraan, akabalog yun na, no? Kaya katong pamanangong mga kuwan sa una. No? Katubang mga katubang sa una nagkaguli ang tanong, daghay na nga ni na to, bitudlo, ginang mayo, balik-balik yun.
Si araw di kita kakuha. Akuha yun. Pero ang pangutana, mga next generation. Amen, mga igsoon? Mana sa PTO, kutob sumahimo, no? Kanang atong mga banner songs, hallelujah! Importante kay na. No? Kay mo na labing dali nga paagi nga ang kamaturan maumol ngan hinato. Yung atong memorization, usahay, gahi kayo. No? Pero ang atong kantahon, ganahan po taong mo kanta, hallelujah! Dali ra maumol, mga igsoon. Okay, letter D, God and man will become one entity, and that one entity is the mingling of divinity with humanity, which will consummate in the New Jerusalem as the conclusion of the entire Bible. Letter E, I hope that the saints in all the churches throughout the earth, apel bang church in Oroquita ni? Apel ang church in Oroquita ni? Hallelujah! All the saints. Apel ba tani? Apel ba kaning all the saints? In all the churches? Throughout the earth? Especially the co-workers and elders will see this revelation and then rise up to pray that God would give us a new revival, a revival which had never been recorded in history. Nga naman, sukad-sukad, wala pa'y revival nga gipasakyan gikan sa highest peak of the divine revelation. Amen, mga igsoon? Ito sa una, tawag lang ito sa ngalas Ginoo ko. Baptismo, napoy pipilang kamaturan, pero dasing na gani kayo. Pero gani, dili ni nga to. Amen, mga igsoon? Grabe ni siya o basihanan. Ang pundasyon niya, number 1, is the highest peak of the divine revelation. Then, sa Roman numeral 3, if we practice living the life of a God-man, which is the reality of the body of Christ, spontaneously, a corporate model will be built up. The model living in the economy of God. This model will be the greatest revival in the history of the church to bring the Lord back. Praise the Lord! So, dili lang vision. First, we need to have aspiration. Secondly, we need to arrive at the highest peak of the divine revelation. Ikatulo, practice living the life of a God-man. So, practice uno ning kinabuhiya. Actually, kini nga practice, gibase ra gyapon ni sa una. Si Brother Lee, if you have seen the highest peak, your living will be changed. It will revolutionize your living. Uspo niya ang imong kinabuhi. Amen, mga igsoon? Praise the Lord! A model living in the economy of God. So, doon na corporate model. So, hiniusa diya ini. Kung ano gitawag og revival. Kay dili lang kay ang church o in Oroquita ray ma-revive. But, the churches all over the earth, kung dili man gani tanang mga balaan, but at least a good number of the saints in the local churches, para sa among prayer, among ginigi-pray, kang Ginoo makapalugwa gyud og mga mananaog diya sa mga local churches throughout the whole earth. Amen, mga igsoon mo, ni gidesire sa Ginoo. Unsa may purpose aning mga local churches? Ni ata, para lang yun mag-church life ta. Ha? Kunya dayon, maapta na lang tagatigulang, mga matay, nabigreso, maura gihapon, mag-church life ra gihapon, ingani ra gihapon. Amen? Tanawa itong mga namiya nato, murag okay po sila. No, lingaw po sila, lipay, kanta, tigo, maro magyapon, tagas pagay pandong. No? Taga niyo say, walay pandong-pandong niya itong mga sister. Di ba? Pero, unsa may purpose, unsa may goal. Ang goal is to have a corporate model. That means grupo sa mga Diyos tao. Mga tao nga nagkinabuhi og Diyos. Mga tao nga nag-deny sa ilang kaugalingon. Mga tao nga kada adlaw ilansang sa cross ang kaugalingon. Aron mabuhi si Kristo din hinato, mga igsoon. So it is a living. This new revival is a corporate living. Mag-isgutaw sa mga new revival ba?
Hiniusa na nga pagkinabuhi. That means dunay mga igsoon nga nagkinabuhi sa Dios taong kinabuhi. And corporately, kana naa sila aning corporate living. O nahimo ni siyang corporate model. Corporate siya nga model, hiniusa. Amen mga igsoon? Mao na nga, salamat. I do believe this will happen in our midst. In spite sa gibuhat ni Satanas sa atong taliwala. Amen? In spite sa iyang attempt nga bahinon ta, bulag-bulagon ta, unsahon ta niya, I have the faith. Eventually, the Lord will have this corporate model. Eventually, the Lord will gain this corporate God-man. Ang pangutana, muapil ba ta ani? Amen, mga igsoon? So, makita nimo, it is not enough to have a church life outwardly. No? Nga naratay iglesia nung kinabuhi sa gawas. No? Nga, meeting na pod, usahay, matingala na ng mga tao na to, nung sa mga tawanan, kanagabiin na malay ng lakaw. Dugay na kayo manguli. Oh, Lord Jesus. Oh, asa man sila paingon? No? No. Ako sa mga tawanan eh. No? So, tingali. Nga na, ang ilang impresyon na to. Diba? Eh, sige naman kita gatigong. No? Halos one ay gabi nga walay tigong. Pero mga igsoon, na ay goal. Ang tumunga na, makakinabuhi ta sa Diyos taong kinabuhi. Kaya mauna yung gipangita sa Diyos. So, dili ni siya ka ng outward lang activity nga makita ni mo. Kani mga igsoon, tanaw ni mo, silent ba? Hilom. Dili para ito sa una bitaw nga visible kay sa mga tao. Nga, kita, Jesus is Lord! No? Isang kunong Dias Mercado, sa kita sa una, Jesus is Lord! Tubangon, Amen! No? Madungog yun, makita sa mga tao. No? Karoon mo rin nahilom ta. Pero, ang pangutana, unsa man ang hiloma, hilom nga hilom ra gyud o hilom nga nagpalalom o nahilom ra gyud. May tataw naghilom pero nilalom ang atong kasinatian sa Ginoo. Nilalom ang atong living diya sa tubangan sa Ginoo. No? So mas naka-enjoy ta sa Dios. Mas nadugangan ta sa Dios. Praise the Lord. So this new revival is based also on a corporate living. Iniusa na siya nga pagkinabuhi. Amen? Muna maayo po dunta ng mga churching blending. No, pero atong susihon, nga naman tumunta dito, aron makita po nato, kumusta na po ang atong mga igsoon, atong dapita. Kumusta na po ang ilang living? Kumusta po ang atong living? Amen mga igsoon? Pari-pariha ra bagatag living. Hallelujah! Praise the Lord! No, so, salamat nining nga pananaw. This model will be the greatest revival in the history of the church. So again, this revival is a living. A corporate living of the corporate God-man. To bring the Lord back. Okay? God needs a corporate people to be raised up by His grace to the high peak of the divine revelation. To live a life of according to His revelation. A revival is the practice, the practicality of the vision we have seen. The followers of Christ were discipled through Christ's human living on the earth as the model of a God-man, living God by denying Himself in humanity, revolutionizing their concept concerning man. Katong mga nisunod sa Ginoo, nausab yun ang ilang pagtanaw sa tao. Okay, our life should be a copy, a reproduction of the model of the life of Christ, the first God-man. The Spirit of life and reality who was breathed into the disciples would guide them into all the reality that they may observe the Lord when they were with Him for 3.5 years. So katong mga tinunan, no? Ilag yung naobsermahan ang pagkinabuhi sa Ginoo. At the commencement of the first God-man's ministry, pagsugod yun, he was baptized. Praise the Lord! Gibautismuhan siya. Dili na unta siya angay bautismuhan.
Pero nagpabautismo gyud siya para unsa man? To fulfill all righteousness. Recognizing that according to his flesh, his humanity, he was good for nothing but death and burial. So kato nga yung gibuhat mo iso, dili lang to one time. He lived in that reality throughout his life. Now, he trained his disciples to learn from him in the miracle of feeding 5,000 people with 5 loaves and 2 fish. He's looking up to heaven to bless the 5 loaves and 2 fish. So, katong paghangad niya sa langit, kato, grabe to, model to, pattern to. Amen mga igsoon? Nga bisan tuod siya, gamanan gud siya. Di naman siya kinahanglan pang muhangad sa langit. Aron nga, padaghanon tong tinapay. Pero nihangad gud siya. Para unsa man to, dili to para niya, para to sa mga tinunan. Aron kuno ang mga tinunan, makaton pod nga muhangad sa langit. Kita, nakaton ba tang muhangad sa langit? Amen mga igsoon? More and more we need to learn how to look up into heaven. Amen? Bisag ganang PTO na may mga subject diha, matag panahon nga mulikang ko, mutunog ko ng hagdan paingon sa taas sa akong sulod, muhangad gyud ko sa langit. Be sa kapila na nako nagibalik-balik ng minsaya, we always need to learn to look up to heaven. Ginoo, ikaw ra ang dunay katungod nga mamulong. Wala ko'y katungod. Kinsa man ta? Amen mga igsoon? Kinsa man ta? Pero dili lang sa pagmensahe, ang iyong sa speaker din in disciplining our children, we need to look up to heaven. Oh. Sa pagdisiplina kuno nato sa atong mga anak, kinahanglan kuno tang muhangad sa langit. O kamong mga mama, ang disiplina mo sa mga anak, nihangad pa pud mo sa langit? Lord, unsaon man ako ni Ginoo? Pagkabuguya, pagkasipata man gyud ning bata. Unsaon man ako ni? We need to look up to heaven. Amen mga igsoon? Dili kay pataka ratag pamunal. Amen? Napoy ginikanan, di gyud bubunal. Dung, ana gyud, hatag gyud, no bigay gyud sige. No di gyud kusion kay, no? Pinangga gyud kayo ni. Ang pangutana, gikan ba sa langit na imong pagpangga o gikan ra na sa imuha? Ang heaven by source ana or ikaw ra? Ang imong natural nga pagigugma para sa imong anak. Saints, we need to learn to look up to heaven. Oh Lord, ako lang yung sa number 5, he was a man in whom Satan, the ruler of the world, had nothing, no ground, no chance, no hope, no possibility in anything. Then letter E, the only way to live the life of a God-man according to the Lord's model is to set our entire being on the mingled spirit. Walking, living, and have our being according to the mingled spirit. Kada Roman numeral na na siya statement sa last mga igsoon nga gikot from Bradley. So atong basahon ng F. We should all declare that we want to live the life of a God-man. Eventually, the God-men will be the victors, the overcomers, the Zion within Jerusalem. This will bring in a new revival that has never been seen in history and will end this age. Now, Roman numeral 4. We can enter into a new revival by participating. So, na po ilain nga term. Sa Roman numeral 3, participating. Amen. Unsa to sa Roman numeral 1, aspiring. Sa 2, arriving at. Sa 3, practicing. Right? Practice living the God-man life. Then participating in Christ's heavenly ministry, to feed His lambs and shepherd His sheep in order to take care of God's flock, which is the church, the issues in the body of Christ. This is to incorporate the apostolic ministry with Christ's heavenly ministry. Of course, kung makasabot ka sa 2, makasabot na po ka sa 3, corporate good nga God-man ang ipanguha, ipangita sa Ginoo. That means dili ra ikaw, dili ra ako. Kung mahimo, tanang mga balaan. Amen mga igsoon? Mahimo tang iniusang Diyos tao, pero di man na mahimong magic.
Usahon man nga ka ng mga igsoon nga way ganang mapahimulos, madalaan ng corporate model, corporate living. We need to shepherd. Kinahanglan mga timan. Kinahanglan mamisita. Kanang mga igsoon nga wala mi sa pulong sa Ginoo. Kanang mga igsoon nga wala mi sa panagkatigom. Usahaw mo na nimo. Amen? Kanang mga igsoon nga wa masayod nga nangihinanglan sila Dios. Usahaw mo na nimo. Muna ang atong i-shepherd. Atong bisitahan, pati laon nato sila, unsa kalami ang Diyos. Unsa kalami ang iglesyahanong ginabuhi. Unsa kalami ang mga panagkatigom. Unsa kalami ang pulong sa Ginoo. Unsa kalami ang ministry. On ay purpose sa shepherding, mga igsoon, para ma-recover sila. Hallelujah! Sa ilang paghigugma nga na sa Ginoo. Ang ilang heart, marikindle to love the Lord. Then, sa diyang may gugma sila sa Ginoo, may gugma po sila sa iglesia. May gugma silang muhalaga diha sa iglesia. Praise the Lord! No, may mo silang mga faithful in life, no? Sa kinabuhi o sa service, diya sa ilang pag-alagad. Now, watchful in life and faithful in their service. Mo na atong goal sa pag-shepherd. No, dili lang kay, sige na tagbalik-balik, murag wa kita kay baloba, no? Pagamot ito, istorya-istorya lang. No, na kita goal sa shepherding. No, para gyud ma-recover sila ang ilang paghigugma sa Ginoo, ang ilang function diha sa iglesyahanong kinabuhi. Malipay ta nga ang mga bagong naluwas, makatigom, then eventually makaprophesy for the building up of the church. Okay? So mo nang gi-emphasize good ang shepherding. No? Even at the end of the Gospel of John sa chapter 21. Kasabot no, takahudungog na tani istorya balik-balik na. No? So A, we need to shepherd people according to the pattern of the Lord Jesus in His humanity for carrying out God's eternal economy. 1, the content of God's entire New Testament economy is His complete salvation in Christ as the Son of Man, cherishing us. Right? Dahil katong babae nga nakasala, no, wala niya gi-condemn. Katong adulterous woman, He cherished her for the forgiveness of her sins judicially, setting her free from her sins organically. Kani dako kay ni istorya honon pero wala gyud tayo mga igsoon, sorry ra gyud. 6, the Lord went to Jericho just to visit, to gain one person. Si Zacchaeus, nga tax collector, gituyuan gyud, gihaguan gyud. One person. Na usahay na gyud tay sakit nga gusto gyud daghan. Ha? Oh, crowd gyud, grupo gyud, daghan gyud tag madala. Pero ang Ginoo, just one person. Gituyuan, gigastuhan og panahon. Manang mo shepherd ganita, ang atong kasing-kasing willing yung mugasto. Amen, mga igsoon? Mugasto kang panahon. Mugasto kang kusog. Mugasto kang kwarta. Amen, mga igsoon? Kung manugon ka gasolina, ayaw na lang pag-shepherd. Kay mahal. So, we should be willing, right? Then letter B, we need to shepherd people according to the pattern of the Apostle Paul, who shepherded the saints as a nursing mother and exhorting father in order to take care of God's flock. Number 1, Paul shepherded the saints in Ephesus by teaching them publicly and from house to house. So doon ay 3 stages of shepherding diri. Publicly, house to house. And by admonishing each one-on-one. So naay public, naay house to house, naapoy one-on-one, each one of the saints with tears for 3 years, declaring to them all the counsel of God. 2, Paul had an intimate concern for the believers, and he came down to the weak ones' level so that he could gain them. 3, he was willing to spend what we have. Muna akong gingunin ganiha. Andam siyang mugasto sa unsay inahan niya, referring to his possessions, and to spend what he was.
referring to his being for the sake of the saints. He was a drink offering, one with Christ, the wife producer, sacrificing himself for others' enjoyment of Christ. Number 5, Paul indicated in his teaching that the church is a home to raise up people. Praise the Lord! Ampo kita ng iglesia sa Roqueta, may mong home to raise up people. A hospital to heal and recover them. A school to teach and edify them. Then number 6, he revealed that love is the most excellent way for us to be anything and to do anything for the building up of the body of Christ. Naging mga igsoon nga grabe yung paghigugma, grabe yung muatiman, grabe yung sakripisyo. Bisag sa usami, salamat na may mga ingani, na may mga pattern, na may mga sumbanan ug inganing klasiya sa mga igsoon. So kanina nakapadasig po namo mga igsoon. Nindot magunang natin nakita. Amen. Kay nga naman, madasig po ta. Praise the Lord. So mas daghan ang mubuhat sa pagpangatiman. Hallelujah! Praise the Lord! Madasig po ta sa pagbuhat sa ingon ni Ana. Nyalikayan po nato ng mahitang mga timan sa uban. Pero ang atong mga nasa balay, atong mga anak, luoy itaon kay wala ma-shepherd. No? Bahay kay tang mochiris sa ubang tao, pero ang atong mga anak, kanunay rang nagmugot. Wa na gyud malipay nato. Wa na gyud malipay sa atong balay. Naghuna-huna lang, moabot rang panahon, mulayas gyud ko aning balaya. Way lami ning puluyanan na. Oh Lord. So mga igsoon, nganong moabot man ang puntuha? Wa ta nang atiman. Wala ta mo cherish o wala ta mo nourish. So, amen. Okay na mga timan tang mga igsoon. Pero ayaw po kalimti ang imong panimalay. Besay ka ng atong kapikas, nagkinahanglan nag-cherishing. Nagkinahanglan nag-nourishing. Kaya kung dili ni mo i-cherish, sige ra kaglakaw, sige kag panaw, wala magmugot na na. Lain ang itsura na. No? Letter C. Together, I hope that there will be a genuine revival among us by our receiving this burden of shepherding. If all the churches receive this teaching to participate in Christ's wonderful shepherding, there will be a big revival in the recovery. Motoo ba mo mga igsoon? Akong gusto ka na motoo, gito ba? Amen! Nga mahitabo gini sa uli. In spite sa atong kahintang, the Lord's recovery will become glorious. Ready nga balikan sa Ginoo. Mao gidunta ning atong inspiration. O ang atong mga paghago alang giduntaan ning atumo. We don't care about the satanic chaos. We only care for the divine economy. Nagtagad lang ta sa unsay gitinguha sa Dios. Mao ring oras maigsoon, sorry yun. Amen. By redeeming us from sin, accomplishing His judicial redemption through His death, and Christ as the Son of God, nourishing us to impart the divine life into us abundantly, carrying out His organic salvation in His resurrection. Okay, number 2, are not having the Father's